Magandang hapon po sa ating lahat dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At magandang araw po sa lahat ng Pilipino saan man pong panig ng mundo. At magandang araw din sa lahat po ng ating mga overseas Filipino workers, ang ating mga Filipino migrants. At bago po tayo magsimula sa ating talakayan, nais ko lang po munang ipaabot ang aking pakikidalamhati sa lahat po ng mga kababayan nating nasa lanta ng bagyo, dyan sa Masbate, at yung nagganap po kagabi na napakalakas magnitude 6.9 na lindol at ang sumentro po ito sa Cebu. Yung may mga kamag-anak po na nasawi, tanggapin po ninyo ang aking taus-pusong pakikiramay at pakikidalamhati. At ang atin nga pong pamagat ay yung 2.85 billion sweetheart deal ni Secretary Mina Pangandaman ng DBM at ni Yusek Traigiv Olayvar ng Department of Education. Yan po yung ating pamagat ngayong hapon, ang 2.85 billion sweetheart deal ni Secretary Mina ng DBM at ni Yusek Traigiv Olayvar. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong pasalamatan. Kayo po ang nagbibigay ng inspirasyon sa akin na magpatuloy sa ating direktang ugnayan upang higit pang mapalawig ang ating advokasya na higit pang lumawak, lumalim at tumalas ang pag-iisip ng mga mamamayang Pilipino, ng mga ordinaryong Pilipinong katulad po nating lahat, yung mga kasama nating mga nasauring manggagawa, na sana ho ay maiangat natin ang antas ng pampublikong diskurso, elevate the level of public discourse, ika nga ho sa Ingles, nang sa ganun lahat tayo ay mamulat sa mga napakaraming mahalagang usaping panlipunan nang hindi na po tayo madaling mabudol at hindi na po tayo magpapabudol muli. Ito nga po yung ating napakahalagang topic ngayon, yung 2.85 billion sweetheart deal ni Secretary Mina at Yusek Traigiv Olayvar. Again, hindi ho natin titigilan ito sapagkat bagamat nagkaroon ng pahayag yung chairman ng Blue Ribbon Committee na hindi pa daw titigil ang Blue Ribbon pagdinig ng Blue Ribbon Committee, mabuti yun at patuloy ho kayo magingay. Let's put good public pressure to the Blue Ribbon Committee, especially its chairman, na huwag itigil ang ginagawang pagdinig hanggat hindi na ipapatawag ang mga naglalabasang pang napakaraming pangalan sa ongoing na pagdinig. Alam ho ninyo, pati yung mga larawang naglabasan na nandoon ho, yung chairman ng Blue Ribbon kasama yung mag-asawang Diskaya. Mainit din pong pinag-uusapan yan sa social media. Si Ping Lacson kasama yung mag-asawang Diskaya, yung subject of the investigation of the Blue Ribbon Committee. Malaking bagay po iyon. At nagpaliwanag yung chairman ng Blue Ribbon, si Ping Lacson. Inamin niya na siyang araw po ay merong larawan at naganap daw po yan ay nung Marso pa nung kasisimula o kasagsagan ng kampanya. Pero panay pagtanggi na. Yung social media platform, yung social media channel at yung newscaster ba nating matawagan yun? Hindi naman mukha newscaster yun. Na malisyosong ang kanyang birada ay bistado ang misis ni ganito. Bakit ito ba'y linabas mo rin sa iyong programa? Yan din ba ang iyong opening line? Bistado si Senador Ping Lacson na nakipagtagpo sa mag-asawang Diskaya. Dapat balanse. Kung kayo ay para sa katotohanan at hindi nagpapagamit o hindi sadyang gamit ng kung sino mang politiko para manira ng ibang tao, dapat ilalahad din ninyo sa inyong programa. Wala naman kami inaasahan na gagawin niyo yun. Wala. Kanya lang po dito, buti na lamang may social media at hindi talaga maawat maglabasan yung katotohanan kahit ano pang pagpipilit ninyo na supilin ang katotohanan. So ang ating pong pamagat,
2.85 billion sweetheart deal ni Secretary Mina Pangandaman at ni Undersecretary Trygive Olayvar. Bakit po mahalaga ito? Hindi po sila nagkaroon ng sweetheart deal dahil pareho silang nasa DBM. Si Secretary Mina Pangandaman ang kalihim ng Department of Budget and Management. Itong pinangalanan sa affidavit ni Roberto Bernardo ay si Undersecretary Trygive Olayvar ng Department of Education, DepEd. Malayo po magkalayo po Bakit meron silang sweetheart deal? Yun po yung ating nais alamin at dapat ito ay ipatawag din ng Blue Ribbon. Tutungo po tayo dyan dahil nagpahayag ang Blue Ribbon, hindi raw nila titigil ang pagdinig anytime soon at tamaan na ang dapat tamaan, wala raw po silang pakialaman. Tingnan natin. Bakit kasi kung totoo yan, dapat muling ipresenta yung affidavit ni Robert Bernardo. Hindi pa po tapos ito Hindi pa po tapos ito. Ang dami pang katanungan at ang dami pang gustong magtanong at ang dami pang gustong lumabas. Ang dami pa pati yung mga katulad ni Sergeant Orly Gutesa ng dating Marine Corps Intelligence Unit ay naisung ng lumabas. Pag-uusapan din natin yan. Ipresenta muli itong affidavit ni former Yusek Robert Bernardo. Ipatawag si Secretary Mina Pangandaman ng DBM, ipatawag itong Undersecretary Yusek Olayvar. Bakit? 2.85 billion po yung kanilang sweetheart deal. Ano ba ang relasyon ng DBM at ng DepEd para nakabuo sila ng 2.85 billion sweetheart deal? Di ba? Yan ang dapat nating tanungin. Importante sapagkat magkaibang departamento, bagamat parehong nasa ilalim ng Executive Department, mahalaga ang papel na ginagampanan ng kalihim, alter ego of the President po yan Lalo na yan, ang hinahawakan mo, Department of Budget and Management, managing the very limited resources, financial resources of the government. 2.85 billion pesos na i-release at naaprubahan ng ganun-ganun lang. Bakit napakalakas ni Secretary Mina Pangandaman kay Undersecretary Trygive Olayvar? Or is it the other way around? Bakit napaka-influential ni Undersecretary Trygive Olayvar ng DepEd kay DBM Secretary Mina Pangandaman para nabuo nila itong sweetheart deal na nagkakahalaga ng 2.85 billion pesos. Mahalaga. Pareho po silang nasa Executive Department. At higit sa lahat, nasa tarangkahan na po Nasa tarangkahan na ng Malacanang. Nasa tarangkahan na ng Office of the President ni Bongbong Marcos ang kontrobersiya ng anomalya ng paglustay ng daang bilyong pisong pera nating mga Pilipino. Taxpayers' money po iyan. Kaya napakahalaga na magpatuloy yung investigation. Kinaladkad ang tanggapan ng Pangulo ng Office of the President sa pamamagitan ng nitong Yusek Trygive Olayvar. Kilala na po nating lahat si Secretary Mina Pangandaman. But for the fairness sake, ito na may public photo niya. Maaari niyo po itong i-check kahit diyan po sa Wikipedia, I think, na nakuha ito ng ating mga volunteer staff. Ito po yung subject na pinag-uusapan. Si Yusek Trygive Olayvar. Papakita lang natin, kasi nga patas tayo dito sa ating programa, yung mga nababanggit, kundi may affidavit, at least meron pong larawan, at makita po ng sambayan ng Pilipino, sino po yung pinag-uusapan. Ito po si Yusek
Trigive Olivar. Ito po yung binanggit ni former Undersecretary Robert Bernardo. Ano ang importansya? Bakit kinakailangan ipatawag? Kaya po natin sinasabing dapat ipatawag dahil naglabas ng para sa akin ay budol na pahayag ang Blue Ribbon. Iimbitahin daw nila si Zaldico. Ang tagal ng sinisigaw ng tao, ipatawag niyo si Zaldico ngayon lang na nagbitiw na sa Kongreso, na lumipad na sa Madrid, Spain at nagtatago na. Ang lakas ng loob niyong imbitahin dahil alam niyo hindi sisipot eh. Bakit itong mga pinangalanan, hindi niyo imbitahin agad-agad bago pa ito umiskierda, bago pa ito mga ibang bayan, bago pa ito mag-alsabalutan at lumayas din katulad ng marami na dapat na nilang pinatawag noon pa. Kaya mahalaga na pag-usapan natin ano ang relasyon ni Secretary Mina Pangandaman dito kay Undersecretary Trigive Olivar. Bakit ganun kabilis na i-release yung 2.85 billion pesos na minsan ang request lamang ay may katumbas na agad ng SARO o yung Special Allotment Release Order. Ito sabi ni Nagali Reinhardt, patulog-tulog nga kaya? Question mark. O kasabwat talaga siya o asawa niya? Yun nga ho yung ating gustong malaman. Si Mafe Nacionales, hello Attorney Vic and everyone watching from Malaysia. Si Dino Guan, kasabwat sila eh. Si Arlene Pascua, maraming salamat. Si Ignis Frostmorn. Si Mafe again, Sarsuela hearing ni Senator Lacson. Kaya nga po, di ba, kailangan tayo mabilis din mag-react every time maglalabas sila ng kadudadudang pahayag. Si Zaldico daw at si Martin Romualdez ipatatawag. Fine, patawag niyo si Martin, nandyan pa yan eh. Hopefully, nandyan pa. At si Zaldico. Si Zaldico, just again, another ploy to placate or temper the anger of the Filipino people. Ipatawag mo yung pangalang isinisigaw ng sambayan ng Pilipino. Aanhin pa ho ang damo kung patay na yung kabayo. Ang tagal na ho naming sinisigaw ang pangalan ng Zaldico. Yung mga senador, hindi nga pumabanggit yung pangalan ng Zaldico. Hindi man maitawag yung SunWest Construction and Development Corporation. Hindi may patawag yung High Tone Construction and Development Corporation. Ngayon sasabihin niyo patatawag niyo si Zaldi, yan po ay lantarang pambubudol sa aming mga Pilipino. Ulitin ko, ang layunin ng aking programa, ang Tinig Maisog, ay maiangat ang kamulatan ng mamamayang Pilipino sa mga napakahalagang usaping panlipunan. Kagaya nitong Sweetheart Deal, 2.85 billion pesos Sweetheart Deal ni Secretary Mina Pangandaman ng DBM at ni Undersecretary Trigive Olivar ng DepEd. Yung pagpapatawag kay Zaldico na gagawin ng Blue Ribbon, huwag po kayong humanga dyan, hindi po matapang ang Blue Ribbon. Pambubudol po iyan. Alam mo naman na hindi darating yan. Nung naririto, hindi nyo ipinatawag. Hindi nyo inimbita, meron pa kayong interparliamentary courtesy, samantalang dapat ang kortesiya ninyo pangunahin ay sa sambayan ng Pilipino. Ngayong umiskierda, lumayas, nag-alsabalutan na, tumakas na, tsaka ninyo sasabihin na meron kayong invitasyong ilalabas kay Zaldico, sino naman ang linoko nyo? Sagad na po kami sa panloloko ng gobyernong ito. Sagad na po ang mamamayang Pilipino, huwag nyo nang dagdagan. Ang hinihingi po namin dito, full transparency, full accountability. Pero ito, pambubudol po ito. Importanteng ipatawag itong si Secretary Mina Pangandaman at si Undersecretary Trigive Olivar. Bakit? Kinaladkad na po ang tanggapan ng Pangulo, yung Office of the President, through
the Office of the Executive Secretary. Bakit kanyo? Hindi ho ba dito sa paragraph 23, 24, 25, 26 hanggang 27, ito pong affidavit ni Undersecretary Robert Bernardo, makailang ulit po at detalyado na yung kanilang pag-uusap at pagharap ng Undersecretary Trigib Olayvar ng DepEd. Importanteng may patawag dahil ano ang kanyang karapatan na sabihin yung 2.85 billion pesos ay para sa Office of the Executive Secretary. I am not yet passing any judgment on the Office of the Executive Secretary. That is why it is important, it is imperative, it is non-negotiable na ipatawag uli si Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Trigib Olayvar ng DepEd upang malaman natin bakit kayo nagkaroon ng sweetheart deal. Gaano ba katamis yung sweetheart deal na nabuo ninyo? Kailangan malaman ng mamamayang Pilipino sapagkat in 2024, tinawagang personal ng Yusek Trigib Olayvar si Robert Bernardo upang pag-usapan ang unprogrammed appropriation. Mahalagang ipatawag talaga yung Secretary Pangandaman. Kaya po lumulobo ang pambansang utang natin dahil ang bilis po niyang mag-release ng unprogrammed appropriation. Hindi po ganoon lamang kabilis ang paglabas ng kwarta o ng pera ng gobyerno kung ang pinag-uusapan ay unprogrammed appropriation. Alam kaya ng tanggapan ng Pangulo o inaprubahan kaya ng Pangulong Bongbong Marcos, ni Bongbong Marcos yung pag-release ng BBM at nitong 2.85 billion na sweetheart deal ni Pangandaman at ni Olayvar. Sapagkat kung hindi, kung talagang seryoso, bigyan natin siyang kaunti lang na benefit of the doubt dahil siya naman talagang pinagmulan ng kalokohan dito sa paglustay ng pera ng Pilipino si Bongbong Marcos Pirma ho ng pirma binasa niya yung kada pahina raw ng proposed budget at wala raw po siyang nakitang kaanumang anomalya. Kung talagang siya ay seryoso, bakit hindi niya tanggalin sa pwesto itong si Secretary Mina Pangandaman ng DBM? Kung talagang wala silang kinalaman dito sa 2.85 billion pesos na release ng pondo sa pagitan ng pag-uusap o sweetheart deal ni Pangandaman at ni Olayvar. Kung talagang seryoso, dito natin makikita, panay po cover up ito. Yung ICI, yung Independent Commission on Infrastructure, wala po yan. Wala po yan. Ang target po niyan ay papunta sa infrastruktura na na-implement at narariyan pa rin nung panahon ni Pangulong Duterte. Ulitin ko ang prueba, ang pinag-uusapan nun natin, yung anomalous flood control funds and anomalous flood control projects and ghost flood control projects during the time of the present administration from 2022 to 2025. And who is the president? Bongbong Marcos. Who created the ICI? Bongbong Marcos. Who appointed the members of the ICI? Bongbong Marcos. Do you honestly expect from the ICI that they will investigate truthfully kapag ang kasasangkutan at tatamaan ay ang administrasyon, kaalyado, kamag-anak o mismong si Bongbong Marcos? Tingnan ho ninyo ang composition. Ang composition merong napapabilang sa administrasyon ni Noynoy Aquino. So malinaw na malinaw dito, sandwich pinalagitnaan nila yung Duterte administration. Aquino, Marcos, gumawa ng tulay, nag-connect sila, ang nasa gitna ay yung Duterte administration. Doon po ang tuloy niyan. Kaya wala po tayong aasahan diyan sa ICI. Balik po tayo sa ating pamagat ngayong hapon. 2.85 billion sweetheart deal ni Secretary Mina Pangandaman ng DBM at Undersecretary Trigib Olayvar ng DepEd. Magkaibang departamento po yan, magkalayo.
imbis na atupagin itong DepEd Undersecretary yung kakulangan ng classroom, 185,000 classrooms po ang kulang, ang inaatupag po nito, representing the Office of the Executive Secretary asking for 2.85 billion worth of projects from DPWH, and in no time, inaprubahan agad ni Secretary Mina Pangandaman at nag-release ng Special Allotment Release Order na nagkakahalagang 2.85 billion sakto. Kung ano yung listahang hiningi, kung ano yung halagang hiningi, yun din yung sunumite sa DBM at yun din ang inaprubahan ng DBM sakto. Ano ang relasyon ni Secretary Mina Pangandaman at ni Undersecretary Trygib Olivar? Paano sila nakabuo ng sweetheart deal at the expense of the Filipino people, at the expense of taxpayers' money? Kaya wag ho nating hayaang itigil. Any moment, wag po tayong hahayaang tumigil ang pagdinig ng Blue Ribbon. Uulitin ko ang gamitin nating template o basihan o sukatan. Kung gaano katagal nilang dininig yung kaso ni Bamban Mayor, sa Tarlac po ito, Alice Guo. Yung kaso po ng Pogo. Mahalaga din po yun, may human trafficking angle yun, may money laundering, mahalaga po yun. Pero hindi po maikukumpara kung gaano higit na mahalaga itong paglustay sa pera nating mga Pilipino. Trilyong pisong halaga na po ito Kung yung kay Alice Guo, na hanggang kanyang kaeskwela nung siya ay nasa elementarya, hanggang sa kanyang mga naging kaeskwela nung siya ay nasa high school, pati yata kung sino naging nobyo niya nung kabataan niya, ay naungkat at inurirat ng Senado. Dapat ganun din kadetalyado dito pag pinag-uusapan na ang daan-daang bilyong pisong pera nating mga Pilipino. So yung pagdinig, kung tatawagi, iimbitahan daw po yung Saldico. Budol po yan yung Saldico invitation, budol. Bakit? Hindi na nga po sisipot yan. Nagbitiw na nga bilang miyembro ng Kongreso. Tapos ngayon lang kayo maglalabas ng invitation. And what do you expect us Filipino people to say? Maraming salamat po, Senador. Maraming salamat po, Blue Ribbon. Dahil sa wakas, tinawag ninyo si Saldico. Budol po iyan, mga kababayan. Minumulat ko upang mayangat natin ang antas ng pampublikong diskurso. Bakit nung naririto pa sa Pilipinas si Saldico, ayaw nilang banggitin ang kanyang pangalan? Dahil ba siya ay minsang naging patron nila? Dahil ba siya ay minsan naging karansaksyon nila? Yan po yung mga dapat nating tanungin sa kanila. Yung pagpapatawag o pag-imbita kay Saldico at kay Martin Romualdez, fine, mabuti. Pero dapat sa pag-imbita kay Martin Romualdez, ipatawag ninyo at ipresenta uli si Master Sergeant Orly Gutesa. Master Sergeant Orly Gutesa na solid ang naging testimonya sa loob man o sa labas ng Senado. Sa labas yung kanyang affidavit. Solid po iyon. Ang hindi solido ron, yung nagnotaryo. Wala pong kwenta yon. Yung nagnonotaryo ng 24/7 na nagtatrabaho sa Bureau of Jail Management and Penology na tinanggi yung kanyang pagpirma doon sa notarized affidavit. Baliwala na po iyon. Because the very same content and undertaking, muli pong sinabi ni Master Sergeant Orly Gutesa sa harap ng mga senador at ng milyong-milyong Pilipino at pinanumpaan niya pa ito. So kung tatawagin, iimbitahin si Martin Romualdez, kumpletuhin sana ng Blue Ribbon. Nagbabantay po ang mamamayang Pilipino. Pag inimbita ninyo yung Martin Romualdez, imbitahin uli si Master Sergeant Orly Gutesa. Imbitahin uli yung itinuturong bagman na ang pangalan ay Ponyong Gabunada. Ponyong Gabunada. Imbitahin din ito. At siyempre,
imbitahin din ang una nang nagpangalan dito, si Kuya Gob, Governor Edwin Kuya Gob Hubahib. Pagharapin na yan dyan. At meron na rin na maraming nalalaman si Kuya Gob, si Governor Edwin Hubahib. Imbitahin din siyempre, hindi kumpleto ang investigasyon kung hindi pagsasabay-sabayin yan dyan. Si John Paul Estrada at Mark Tiksay. Laging binabanggit ito ni Master Sergeant Orly Gutesa. At ito rin ay napakita na ho yung larawan nito dyan sa Senado ng John Paul Estrada at Mark Tiksay. Yung mga kamag-anak po ni John Paul Estrada at Mark Tiksay, sana ho ay kausapin ninyo na humarap sa Senado, sabihin na ang totoo. Sa ngalan lamang po ng inyong sariling pamilya, yung dangal ninyo, yung dignidad ninyo, at higit sa lahat, sa ngalan po ng mga kabataang Pilipino na kawawa na ho ninakaw na po yung kanilang disenteng kinabukasan at yung kanilang kasalukuyan buhay na makapag-aral, makapamuhay bilang Pilipino na may dignidad. Ninanakaw na po at nanakaw na yung karamihan sa pondo. So yung John Paul Estrada, patawag. Yung Mark Tiksay, ipatawag. Kung si Senador Dante Marcoleta lang ang chairman, hagip lahat ito. Nakakatiyak tayo. Ngayon, in the place of Saldico, dahil alam naman natin, budol yan, ay iimbitahan daw po nila, paano mo iimbitahan yung wala na sa bansa? Nag-eskapo na nga po umiskierda na, lumayas na, nag-alsa balutan, tumakas na. Iimbitahin mo ngayon lang. Kung talagang totoo ang layunin ng investigation ng Blue Ribbon, yung chairman dapat ang ipatawag, yung mga officers ng High Tone Construction Corporation, yung kapatid ni Saldico, yung Christopher Ko. Nariyan lang naman yan May sakit daw, mataas ang presyon at nasa ospital. Siguro naman, bumaba na yung presyon mo after 1 month at nasa labas ka na ng ospital. Ito ang dapat ipatawag. Yung High Tone Construction and Development Corporation or High Tone Development and Construction Corporation, kung ano man ang pangalan niya. At yung SunWest Construction and Development Corporation na una nang naipabalita ang pag-aari ni Saldico. Kung wala na si Saldico, kung totoo ang investigation, ipatawag yung High Tone Construction and Development Corporation na pag may-ari ng kapatid ni Saldico at ipatawag ang SunWest Development and Construction Corporation na nauna nang napabalita na pag-aari ni Saldico. Dahil wala naman siya, hindi naman naharap na yan At ipatawag din yung matapang na mayor ng Norala, Mayor Clemente Fedoc. Norala Mayor Clemente Fedoc para buo yung gagawing pagdinig. Hindi na yung binibiti ng tao and then pagka nagkaiipitan na ang tagal bago uli ng next hearing. Galito ang mamamayang Pilipino and no amount of cover-up, no amount of whitewash, kahit paggamitin ninyong deodorant ang ICI na ayaw ninyong magkaroon ng isang pampublikong pagdinig, nababaliw na ba kayo? Ang sinisigaw ng tao ay transparency. Tapos gagawa kayo ng investigation in secrecy. Bakit? Pera nyo ba yung ninakaw o pera ng mamamayang Pilipino? May karapatan po kaming magsalita at magalit sapagkat pera po ng ordinaryong mamamayang Pilipino yan. Wala kayong karapatang mag-imbestiga in secrecy, in closed door. Transparency nga ang sinisigaw ng tao Accountability nga Sino naman ang tatargetin nyo? Duterte administration na naman. Nakakatiyak kami dyan, gawin yung bukas ang ginagawa nyong investigation para kami ay maniwala. Kung hindi, nagpapagamit lang kayo. Pangalawa, ang daming mga miyembro ng Independent Commission on Infrastructure na yan ay mayroong kaugnayan dahil sila ay nagsilbi
sa judiciary nung araw sa kasalukuyang executive secretary. Wala po tayong judgment sa kanya. Kilala at kaibigan din ho natin yan. Kaya nga lang, mahalaga na maipatawag itong Yusek Triguev Olivar at itong DBM Secretary Mina Pangandaman. Dahil nga po sa 2.85 billion pesos sweetheart deal nila Kung gaano katamis, kung gaano kalagkit, at gaano kapuro ang sweetheart deal na nabuo sa pagitan ng magkaibang departamento, DBM ni Secretary Mina Pangandaman at ng DepEd under Yusek Triguev Olivar. Alam kaya ito ng kanyang direct boss, si Secretary Sani Angara, na nagtatransaksyon yung kanyang undersecretary sa halagang 2.85 billion pesos at gamit-gamit ang pangalan ng Office of the Executive Secretary. If we want transparency and if we want accountability, ganito dapat ang maging direksyon ng pagdinig. Bakit kinakailangan isama yung si Mayor Clemente Fedoc ng Norala? Dahil po, sinabi na niya sa kanyang pahayag na merong 5 individual ang konektado sa Malacanang. Gamit na naman DBM. Sikat na sikat talaga yung DBM sa ilalim ni Secretary Pangandaman Gamit ang DBM, gamit ang COMELEC, si chairman na technical glitch, gamit ang COA, naglalabasan ng pangalan nito, yung isang commissioner dyan, si Commissioner Mario Lipana, na nangungontrata rin pala yung asawa, at gamit ang pangalan ni Martin Romualdez. Hindi rin po biro-biro yung project. Mayor po ito Mayor. Ang linalakong proyekto, ang halaga, 200 million pesos to 1 billion pesos worth of projects. At meron daw po mga kasunduan. May mga kondisyon. At yun dapat isa publiko rin. Dahil nga wala na. Napakagulo na po ng nangyayari sa ating pamahalaan.